Ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation. Andyan ng papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Kasi ang nandito ngayon is photocopy. soft copy. Soft copy lang. Soft copy na. So that is not authentic, Mr. Chair. Ha? That is not authentic. Existing document yan na hindi makita ngayon. Hindi yan gawa-gawa lang. Hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and confidential informants na kahit ano mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi mo ba yan, hindi ba yan ang nasa isip mo? Gano'n na nga po, Your I'm Honor. not feeding, ha? I'm not feeding, pero in my opinion, his credibility is zero. Senator Jinggoy, if I may. Your Honor. I have already made my peace about that particular document. Sabi ko, naniniwala ako sa PDEA na wala yan sa kanilang files dahil wala talaga yan doon. Niwala ako. Pero ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation. Andyan ng papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ako naniniwala ko. Based on everything that I have examined, nandyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon. Where is that alleged document? Where is Kasi ang nandito ngayon is photocopy? soft copy. Soft copy lang. Soft copy na. So that is not authentic, Mr. Chair. Ha? That is not authentic. Well, if we define authenticity as to the material, yung hard copy, then maybe masabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for that authentic na makapagsabi na yung isang soft copy ay totoo, which ako mismo roll na talagang totoo yan as far as I'm concerned. Andyan yan, pero soft copy nga lang andyan. Existing document yan na hindi makita ngayon. Hindi yan gawa-gawa lang. Ito, Morales, makinig ka. Yes, Mr. Chairman. Ulitin ko for the last time. Yes, Your Honor. Hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Your Honor, pareho po tayong pulis. At napaka-importante po sa atin yung mga information galing po sa mga informer. Itong mga informer po, kapag lumalapit sa atin, ito yung karamihan po ng mga pinagmumulan natin ng trabaho. At kapag ulitin ko yung question, dagdagan ko yung question. Hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and confidential informants na kahit ano mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi mo ba yan, hindi ba yan ang nasa isip mo? Gano'n na nga po, Your I'm Honor. not feeding, ha? I'm not feeding, pero ako bilang operative, hindi ko talaga ilalaglag, pero ikaw, ewan ko, bakit? So, confirm mo na ayaw mong sabihin, alam mo. Gano'n na nga po, Your Honor. Oh, so, Mr. Chair, Kasi hindi po kakayanin ng konsensya ko, Your Honor, kapag kami nangyaring masama doon sa confidential So, informant. ganito ngayon, at stake yung credibility mo, kredibilidad mo, dahil you are testifying before this committee. Bakit hindi mo pa sabihin yung pangalan ng informant na yan? Otherwise, dudurugin ka talaga sa tao na masisira yung kredibilidad mo dahil nga hindi mo masabi ang Your Honor. informant mo. Parang out of thin air lumabas yan dahil wala kang informant na matuturo. Your Honor. Mr. Chair, if I may first. Yes, Mr. Chair. go ahead, Senator Jinggoy. Maliwanag po, Mr. Chair, na itong ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya, ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong nyo siya, meron daw, pero baka masabit. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan.
Ngunit noong nakaraang hearing, sinabi niya sa atin lahat na hindi niya kilala. Dito talaga napakasinungaling nitong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman, pwede sa Yeah. pa. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. O hindi mo Hindi po iba po yung hindi kilala kaysa doon sa hindi matandaan. Your Honor, ito po, mahigit isang dekada na po itong kaso na to, itong pagkakaimbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay ng mga personalidad na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-reduce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na yan. Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko. Kung alam ko kung sino yung informant. Your Honor, kung natatandaan ko man, yung pangalan niya, hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor, Well, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her, kung sino man siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, we will protect her. Hindi siya mapapano. Sabihin mo lang pangalan. Your Honor, classic example na nga po yung ginagawa sa akin. Ako'y investigador lamang doon sa kaso. Hindi po ako akusado. Ngayon po ako po'y nakakaranas ng talagang sa aking pagkatao. Yung pakayang confidential informant. Ako nga po mismo, nano lang ako dito eh. Investigador lang ako, Your Honor. Tumanggap lamang po ako ng information. Andyan na tayo, Morales. Agent Morales. Andyan na tayo sa sitwasyon na yan. Andito na lang tayo, lahat-lahat. Nangyari na yung mga dapat mangyari at hindi dapat mangyari. Pero your question is, your credibility is at stake here kung hindi mo maibigay yung pangalan ng informant. I am giving you a piece of advice. Sabihin mo na lang yung pangalan ng informant mo para hindi na masabi na gawa-gawa mo lang yan. Your Honor, hindi ko po hawak ang inyong pag-iisip. Ako po'y nandito dahil doon po doon sa paglabas ng dokumento na inilabas ng vlogger. Ako po ay sumulat sa PIDEA para magkaroon ng investigasyon upang patotohanan na wala akong kinalaman sa paglabas. At sabihin sa kanila na itong dokumento na ito ay ako yung nag-imbestiga. Tungkol po dito, ako po yung nag-imbestiga. Ngayon po, patungkol po dyan sa confidential informant na yan, ay patawarin niyo po ako. Kasi po, ito po yung hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita. Okay, ito may nakarating sa akin information galing from other former PDEA agents. Ayaw lang niyang humarap dito sa hearing. Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli nung informant na yan. Just what I received, isi-share ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Soriano ay yung anak-anakan daw ni Marcel Soriano na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. Patay na. So, ang hirap nito mag-trace kung sino yung mga tao na binanggit. Dahil puro patay na yung mga nagbanggit. Yung Ian na yan ay dating trabahante doon sa... Again, alam ko, lumabas rin ito sa vlog ni Maharlika, pero direkta pumunta sa akin yung agent, yung former PDEA agent, nagsabi sa akin. Pero I'm not taking his statement hook, line, and sinker. Kaya sinare ko lang sa'yo na iyan daw yung hinahuli na naglaglag dyan sa activities sa kundo ni Marcel Soriano. That's fair information. Hindi ako naniniwala. Kaya sinare ko lang sa committee na ito para for you to evaluate.
Mr. Please continue, Senator Jinggoy. Unless he names the unless he remembers the name of his confidential informant, in my opinion, his credibility is zero.